Kaya ko to, para kay Papa. Pagkausap ni Emily sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Kakatapos lamang niyang maganda para sa unang araw niya sa trabaho bilang sekretarya ng CEO ng isang malaking kumpanya. Isa siyang probinsyanang nakipagsapalaran sa Manila para sa papa niyang may liver cancer at kailangan ng liver transplant. Nakikitira lang siya sa isang kamag-anak dahil hindi niya pa kayang umupa ng matitirhan, lalo na ang dala niyang pera ay kailangan pa niyang pagkasyahin sa panggastos niya sa isang buwan at hindi pa siya sanay sa buhay Manila. Gusto mo ba ipahatid kita sa tiyong mo sa kumpanya na papasukan mo? Tanong ng kanyang tiyahin na nag-aalala sa kanya, baka maligaw siya o kung mapano siya sa daan. Hindi na ho, Tiyang. Alam ko naman na ho ang papunta ron. Tugon niya. Sigurado ka? May pag-aalala pa ring tanong ng kanyang tiyahin. Opo, sige po, alis na po ako. Paalam niya at tuluyan na nga siyang umalis ng bahay para bumiyahe papunta sa papasukan niyang kumpanya. Mas pinili niyang mag-jeep dahil kahit papaano ay hindi siya inaatake ng kanyang claustrophobia kapag sa jeep siya sumasakay dahil nakabukas ang bintana at pinto nito. Sa unahan din naman kasi siya pumipwesto kapag bakante roon para hindi niya gaanong ramdam ang siksikan. Ngunit saka lamang niya napagtanto ang pagsubok na harapin niya sa araw-araw. Nang nasa harapan na siya ng elevator na maghahatid sa kanya sa top floor ng gusali. Hindi kaagad siya nakakilos dahil tila naninigas siya sa kanyang kinatatayuan, kasabay ng panginginig ng kanyang magkabilang binti at kamay. Pinagpawisan din siya ng bigla at ramdam na ramdam niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang dibdib, kasabay ng pakiramdam na tila kinakapos siya ng hangin. Ni hindi niya na napansin ang pagtabi ng isang lalaki sa kanya at ang pagpindot nito sa elevator. Nang makita niyang bumukas ang elevator na nasa kanyang harapan, ay wala sa sariling pumasok siya roon. Kasunod ang lalaking kanina lamang ay katabi niya. Wait, who is this? Bigla na lamang naitanong ni Cooper sa kanyang sarili nang may babae pumasok sa elevator bago pa ito tuluyang magsara. Si Cooper ay isang CEO na sarili niyang kumpanya, nakilala sa real estate holding and development. At ang elevator na kinaroroonan niya ay exclusive lamang sa kanya dahil ayaw na ayaw niyang may kasabay sa elevator. Dahil ayaw niyang makakarinig ng anumang ingay o makakita ng anumang galaw sa paligid niya na maaaring makadistract sa kanya. Kahit kasi nasaan siya, ay trabaho pa rin ang iniisip niya at hindi siya makapag-isip ng maayos kapag may maingay o malikot sa paligid niya. Kaya naman ay kakausapin niya sana ang babae para paalisin, ngunit bigla nang nagsara ang pinto ng elevator. Kasabay nito ay bigla na lang yumakap sa kanya ang babae na ikinatigas ng buo niyang katawan, na sinabayan pa ng biglang paglakas at pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib. What is happening to me? Nagpapanik na tanong ni Cooper sa kanyang isipan dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito na tila lalabas na ang puso niya sa sobrang lakas at bilis ng tibok nito. Hindi rin siya makakilos dahil tila nagugustuhan na ng kanyang katawan ang pakiramdam na nakukulong siya sa mga bisig ng babaeng mahigpit na yakap sa kanya. Habang nakasubsob pa sa kanyang dibdib ang mukha nito na hindi na niya makita. Sa kabilang banda naman ay nawala sa isip ni Emily na nasa elevator siya at nakasarado pa dahil na-distract siya sa panlalaking amoy na kasama niya sa elevator at hindi na niya napigilan pang maglakbay ang kanyang isipan. Kusa na lamang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe nilang dalawa kung saan ay ginawa niyang unan tuwing gabi ang malapad na dibdib ng binata. Nagising lamang siya mula sa kanyang pantasya nang magsalita na ang lalaking yakap-yakap niya. Miss, pwede mo na akong bitawan. Nandito na tayo sa top floor at bukas na rin ang elevator. Saad ni Cooper, kahit gustong-gusto niya ang pakiramdam na nakulong siya sa bisig nito. Dali-dali namang humiwalay kay Cooper si Emily at namumula ang pisngi niya, kaya napayuko na lamang siya at tumingi ng pasensya sa ginawa niya. Pasensya na ho. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng takot ko. Ito kasi ang unang beses na sumakay ako sa elevator at may claustrophobia rin po ako. Pasensya na po. Paliwanag ni Emily. Ilang segundo namang napatitig si Cooper kay Emily, ngunit agad din niyang iniwas ang kanyang tingin nang mapansin niyang tila natatakot itong mag-angat ng tingin sa kanya. Sa halip na pagsabihan ito, ay dire-diretso siyang naglakad palabas ng elevator. Saka agad siyang dumiretso sa opisina niya.
Nakakahiya. Sambit ni Emily nang maiwan siyang mag-isa sa elevator. Lumapit siya sa isang mga cubicle na naroon sa top floor at nagtanong kung saan ang opisina ng kanilang CEO na itinuro naman agad ng kanyang pinagtanungan. Salamat. Pasasalamat niya sa kausap, saka siya lumapit sa opisinang itinuro nito. Pasok. Dahil sa narinig ay agad na binuksan ni Emily ang pinto at tahimik siyang pumasok na opisina ng kanyang magiging boss. Ngunit laking gulat niya nang bumuwad sa kanya ang lalaking nakasabay niya sa elevator na pinagpantasyahan niya. Sa kabilang banda naman ay muli namang bumilis ang tibok ng puso ni Cooper nang sandaling dumako siya ng tingin kay Emily. Rinig na rinig niya ang tibok nito na para bang napakalapit ng dibdib niya sa kanyang tainga. Sir, pasensya na po ulit sa nangyari kanina sa elevator. Hindi ko ho talaga intensyon na yakapin kayo. Hindi lang po talaga ako nakapag-isip ng maayos sa oras na iyon at nadala rin po ako ng takot ko kaya bigla ko ho kayong nayakap. Paliwanag ni Emily. Walang emosyon lang naman tinignan ni Cooper si Emily sa kabila ng naghuhumirantado niyang dibdib. Just forget about that. Pumunta ka na sa pwesto mo sa labas, sa silid ng mismong pinto ng opisina ko. Kanina ka pa hinihintay ng dati ko sekretarya na si Pauline na siyang magte-train sa'yo sa loob ng 1 buwan bago siya tuluyang umalis ng kumpanya. Anya, sa seryosong boses para itago ang naging epekto nito sa kanya nang sandaling magtama ang kanilang mga tingin. Masusunod po, aalis na po ako. Paalam ni Emily, saka na rin siya umalis at binuksan ng pinto at naglakad palabas ng silid. Sinundan naman siya ng tingin ni Cooper hanggang makalabas siya at maisara niya ang pinto. Hindi ko alam kung anong mayroon sa'yo, pero tila ibang epekto mo sa akin. Ngayon lang ulit may nagpatibok sa puso ko. Ang inaakala ko ay hindi na ulit titibok ang puso ko sa isang babae. Was it because of the hug? Nasambit na lamang ni Cooper habang nakatitig sa pintong nilabasan ni Emily. Well, kung ano itong nararamdaman ko at kung ano mang dahilan nito, sana lang ay hindi makaapekto sa kumpanya ko. Dahil ayokong mawala o gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa pagbuhay mo sa puso kong matagal nang nahimlay. Wika ni Cooper, saka humugot siya ng malalim na hininga at bumalik na sa inaasikaso niyang mga dokumento na nakakalat sa kanyang lamesa. Miss Reyes, in my office now. Wika ni Cooper sa dali-daling nagpakilos kay Emily. Magandang umaga po, sir. Ano pong maipaglilingkod ko? Magalang na tanong ni Emily na makalapit siya sa kinaroroonan ni Cooper. Hindi ba't may claustrophobia ka? Tanong ni Cooper na ikinasalubong ng kilay ni Emily. Dala ng pagkalito sa kung bakit biglang naitanong ng kanyang boss ang tungkol doon. Yes po. Nag-aalangang tugon ni Emily. Kung ganon, ay umorder ka na lang ng lunch mo sa cafeteria at ipa-deliver mo na lang dito sa taas para hindi mo na kailangan pang sumakay ng elevator para lang bumaba sa cafeteria. Ipasabay mo na sa lunch ko. Magpatulong ka kay Pauline. Alam na niya ang numero na tatawagan at kung anong pagkain ang gusto ko. Mahabang wika ni Cooper at ikinataba ng puso ni Emily. Dahilan upang sumilay ang munting ngiti sa kanyang manipis na labi. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang sinabi niyo. Alis na po ako. Nagmamadaling paalam ni Emily at tatalikod na sana siya nang muling nagsalita si Cooper. Alalahanin mo na magagawa mo ito sa oras. Order ka na lang ng pagkain mo para hindi ka na matakot. Pahabol pa nitong saad na mas lalong ikinangiti ni Emily. Opo, sir. Tatandaan ko po. Maraming salamat po. Tuwang-tuwang pasasalamat ni Emily nang walang mapagsidlan ng kanyang tuwa dahil kahit papaano ay nababawasan ng kanyang alalahanin. Tatanungin na lamang niya si Pauline sa presyo ng mga pagkain sa cafeteria para mabudget niya nang maayos ang pera niya o hindi kaya ay magbabaon na lamang siya ng pagkain. Kasabay ng pagsara ng pinto ng kanyang opisina ay ang pagguhit ng isang tipid ng ngiti sa mga labi ni Cooper. Sige po, o-order na po ako para may deliver na po agad at na makakain na rin po kayo. Muling paalam ni Emily, saka siya nakatingin nang lumabas sa opisina ni Cooper. Nakakaloko ang ngiti mo. Mabuti na lang at napigilan kong umiti habang kaharap kita.
bago niya ibaling ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Sir, pinapatawag niyo raw ho ako? Magalang na tanong ni Emily na makapasok siya sa opisina ni Cooper. Mag-aalas 5 na ng hapon at ang iba'y naghahanda ng umalis habang si Emily naman ay agad na napasugod sa opisina ni Cooper. Nang kausapin siya nito sa intercom para papuntahin sa opisina nito. Sumabay ka na sa akin bumaba. Tipid na tugon ni Cooper sa malamig na boses. Po? Salubungang kilay na tanong ni Emily na hindi niya maunawaan ang sinabi ni Cooper. Sumabay ka na sa akin sa elevator pagbaba. Mas makakabuti para sa'yo kung doon ka sasakay sa elevator na ginamit ko kanina. Dahil walang ibang gumagamit noon bukod ako. Kahit papaano ay hindi ganoon kasikip. Paglilinaw ni Cooper sa kanyang sinabi na ikinapula ng pisngi ni Emily. Dahil ngayon lamang niya napagtanto na exclusive pala para sa kanyang boss ang elevator na sinakyan niya kanina. Salamat na lang ho. Pero sasabay na lang ho ako na Pauline. Kayo na nga ho ang may sabi. Kayo lang ho ang gumagamit ng elevator na yun. Kaya hindi ako pwede roon. Mariing pagtanggi ni Emily sa alok ni Cooper. No, I insist. May tiing wika ni Cooper. Pero... No more buts. Pack your things. Aayusin ko lang ang mga gamit ko at bababa na tayo pagkatapos. Putol ni Cooper sa iba pang sasabihin ni Emily. Hindi na nakaimik si Emily at tahimik na lamang siyang lumabas sa opisina ng kanyang boss. Ibang klase ka rin naman talaga, Emily. Unang araw mo pa lang sa trabaho, bida-bida ka na. Exclusive elevator pa talaga ang sinakyan mo. At talagang niyakap mo pa ang boss mo at pinantasyahan mo pa. Tapos ngayon, makikisabay ka pa ulit sa elevator? Umayos ka lang talaga. Naku, wag na wag ka magkakamaling yumakap ulit. Baka mapagkamalang kang tuko. Pagkakausap ni Emily sa kanyang sarili na pagkaupo niya sa kanyang upuan habang ginugulo pa niya ang sarili niyang buhok. Emily, pugad ba ng kuti ang buhok mo? O sadyang makatilang talagang ulo mo? May pag-aalalang tanong ni Pauline na hindi ni Emily na malayan nakatayo na pala ito sa kanyang harapan. Agad naman siyang napaayos ng upo at wala sa sariling sinuklay niya ang kanyang buhok. Wala to? Nauutal niyang tugon dito. Okay, sabi mo eh. Sige, alis na kami. Umuwi ka na rin. Kung may gagawin ka pa, ipagpabukas mo na lang yan. Ayaw ni sir ng overtime. Gusto niya pagtungtong na alas 5:30, lahat nakauwi na. Mahabang saad ni Pauline. Salamat sa impormasyon. Uuwi na rin ako maya-maya. Ingat kayo. Tugon na lamang ni Emily at kumuhay pa kay Pauline. Nang makaalis si Pauline ay kaagad naman siyang kumilos upang ayusin ang mga gamit niya. At nang matapos siyang ayusin ang mga gamit niya ay sakto naman lumabas na sa opisina niya si Cooper. Let's go. Yaya sa kanya ni Cooper na saglit lamang siyang tinapunan ng tingin at nauna nang maglakad papunta sa elevator. Dali-dali naman siyang tumayo at sumunod dito. Nang nasa harap na sila ng elevator ay napalunok na lamang si Emily para labanan ng takot na unti-unting nabubuhay sa loob-loob niya. Pwede mo ko yakapin katulad ng kanina kung natatakot ka. Walang emosyong saad ni Cooper sa kanauna na itong pumasok na elevator. Nakaagad naman niyang sinundan. Ayos lang po ako. Pagsisinungaling ni Emily na nanginginig na ang boses at pasimple pa niyang tinatago sa kanyang likuran ang kamay niyang nanginginig na rin. Ikaw ang bahala. Kibit balikat na saad ni Cooper habang abala sa pagpindot ng elevator button. Ilang segundo nga lang ay sumara na ang elevator, kaya tahimik lamang na napasign up the cross si Emily. Maya-maya pa ay umandar na ito at tila kasabay na pag-andar nito ang pagkawalan ng kontrol ni Emily sa kanyang sarili. Napapikit na lamang siya sa kaliwang braso ni Cooper at natataranta niyang itinikit ang kanyang mukha sa likod nito upang hindi niya makita ang kanyang paligid at para muli siyang madistract sa panlalaki nitong amoy at siyang ang nangyari. Hahawak din pala. Tumatawang sambit ni Cooper sa kanyang isipan habang pilit niyang nilalabanan ng pagguhit ng ngiti niya sa kanyang mga labi. Kilala kasi siya bilang CEO, nakakausapin ka lang kapag iuutos siya at palagi seryoso sa buhay at gusto niyang manatiling ganon ang imahe niya sa kumpanya. Kung pwede lang patagalin ang oras, kahit ilang minuto lang,
Sana'y ginawa ko na para tumagal pa tayo ng ganitong posisyon. Isip-isip ni Cooper nang biglang nakaramdam ng pagkadismaya nang mapansin niyang malapit na sila sa ground floor. Ngunit sa halip na magpadala siya sa kanyang nararamdaman, ay huminga siya ng malalim at tumuwid siya ng tayo saka nagsalita. Pinapayagan kitang sumakay dito sa elevator. Anytime you want. Pero kung natatakot ka o hindi mo kayang mag-isa, agahan mong pumasok para magkasabay tayo sa pag-akyat sa floor. Huwag mong tatangkaing maghagdan. Baka hindi ka pa man nangangalahati ay bumigay na agad ang tuhod mo dahil sa taas ng aakyatin mo. Mahabang wika ni Cooper sa seryosong boses habang diretso siyang nakatingin sa pinto ng elevator. Mula sa likuran ni Cooper ay sumilip si Emily kung nasa ang floor na sila at nang makita niyang nakarating na sila sa kanilang destinasyon ay tila napapaso siyang lumayo kay Cooper at umayo siya ng tayo. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator kaya lumabas na si Cooper at sumunod na rin agad siya rito. Noted po sir. Nakayukong wika ni Emily para ikubli ang kanyang nararamdaman dahil naging clingy na naman siya kanina sa elevator. Ngunit tila hindi naman siya narinig ni Cooper dahil dire-diretso na itong naglakad palabas ng gusali at basta na lamang siyang iniwan. Bakit parang iba ang kinikilos niya sa sinasabi niya? Kung magpaalala siya at mag-alala ay daig ko pang may malubhang sakit na kailangan ingatan at laging paaalahanan. Ngunit sa kilos niya ay para siyang tuot na walang pakiramdam at walang pakialam ni hindi man lang ako nilingon. Nagugulong ang sambit ni Emily habang sinusundan ng tingin si Cooper. Ang sungit. Pero buti na lang talaga, binabawi niya ang pagiging maalalahanin niya. Dagdag pang saad ni Emily bago siya nakangusong naglakad palabas ng gusali. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Emily sa trabaho. Ngunit saka lamang niya napagtanto na makapasok na siya sa gusali. Teka, bakit sobrang aga ko? Huwag mo sabihin gusto mong makasabay sa elevator si Sir Cooper. Tanong niya sa kanyang sarili. Ay ewan, makikigamit na lang siguro ako ng elevator. Hindi ko nahihintayin si Sir. Masyado na ako nagpapa-VIP. Ginagawa ko ng personal bodyguard ang boss ko. Sambit ni Emily at tinuntun na nga niya ang kinaroroonan ng elevator na exclusive lang para kay Cooper. Nang nasa harap na siya ng elevator, ay tila bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, kasabay ng biglang paglakas ng pintig ng kanyang puso. Ramdam niya ang biglang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pagtulo ng ilang butil ng pawis niya sa katawan, gayong malamig naman sa loob ng gusali. Napulunok na lamang din siya na makaramdam siya ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang biglang dumating si Cooper, na kaagad namang hinawakan ang kanyang kamay na nanginginig. Habang ang isang kamay naman ni Cooper ay pinindot ang elevator button. Sorry, I'm late. Something came up. Saad ni Cooper na ikinalingon ni Emily. Kinuha naman ni Cooper ang pagkakataong iyon upang hilahin si Emily papasok na elevator. Na makapasok sila sa elevator at nagsara na ito, napatingin si Emily sa kamay ni Cooper na magkahawak. Nang maramdaman niya na hinihimas gamit ang hinlalaki nito na tila ba paraan ito upang pakalmahin siya. Ngunit sa halip na kumalma ay tila mas lalo pang bumilis ang tibok ng dibdib ni Emily, na ngayon ay naglalakbay na rin ang isipan niya. Katulad ng unang tagpo nila noon sa elevator, ay kusa na lamang may lumabas na image sa isipan ni Emily. Magkahawak kamay silang naglalakad sa tabing dagat habang pinaglalaroan niya ang mga buhangin at kanilang tinatapakan. Tumigil ka, Emily. Boss mo ang pinagpapantasyahan mo. Mahiya ka naman. Kagatlabi niyang pagsaway sa kanyang sarili. Pero normal lang naman ang pagpantasyahan ko siya Lalo pat siya na ang nagpapakita ng motibo. Sambit naman ng isang bahagi na isip niya. Wala kang dapat na nararamdaman kahit ano. Mas lalong hindi mo dapat binibigyan ng mali siya ang mga ginagawa at sinasabi ng boss mo. Sadyang mabait lang talaga si Sir Cooper kaya inaalala ka niya. Walang labis, walang kulang. Pagkukumbinsi niya sa kanyang sarili na walang palya niyang inuulit-ulit ang kanyang isipan sa bawat araw na lumipas. Lumipas ang 3 buwan na ganoon ang naging setup nila ni Cooper at Emily. Halos hindi na sila mapaghiwalay. At sa bawat araw na lumipas ay walang ibang ginawa si Emily kundi paalalahanan ang kanyang sarili
huwag bigyan ng mali siya ang mga ginagawa ni Cooper at pigilan ng sarili niyang huwag mahulog dito. Tila tadhana na ang kalaban ni Emily dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan ng pagtrato sa kanya ni Cooper at hindi lang iyon basta concern para sa isang empleyado. Kasalukuyang nasa loob ng elevator si Emily. Pinili niyang gamitin ang elevator para sa lahat. Sa pag-asang may makakasabay siya na pwede niyang makapitan kapag inatake siya ng sakit niya ng claustrophobia. Ngunit hindi iyon nangyari. Mag-isa lamang siya sa elevator. Hindi niya kasama si Cooper dahil mas pinili niyang magpaiwan sa kumpanya kaysa pumayag na sumama rito para imit ang isang kliyente sa restaurant na medyo may kalayuan sa kumpanya. Ditong umaga lang kasi naalala ni Cooper ang meeting niya para sa araw na ito. Hindi pa sana niya maaalala kung hindi pa pinaalala ni Emily kay Cooper. Kaya giit niya kaya niya ang sarili niya kahit ang totoo ay natatakot siyang sumakay sa elevator na hindi ito kasama. Hingang malalim ni Emily. Kaya mo to? Hindi ka pwede magpadala sa takot mo. Pagpapakalma ni Emily sa kanyang sarili habang pikit mata siyang nagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Nakakuyom na rin ang kanyang kamao na parehong nanginginig at tagaktak na rin ang kanyang pawis sa noo. Rinig niya rin ang malakas at pagtibok ng kanyang dibdib. Nasa ganon siyang sitwasyon nang biglang tumigil ang elevator at magpatay-sindi ang ilaw sa loob nito. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng elevator sa pamamagitan ng pagpindot ng elevator button. Ngunit tila hindi iyon gumana. Sinubukan niya ring pindutin ng iba pang button, ngunit kahit isa sa mga yun ay walang gumagana. Maging ang emergency button ay hindi rin gumagana, kaya naman hindi na napigilan pa ni Emily na magpanik at kalampagin ang pinto na gamit ang kanyang dalawang kamay. Tulong! May nakakarinig pa sa akin? Pakiusap, tulungan niyo ako! Malakas niyang sigaw habang kinakalampag niya ang pinto. Malakas ang bawat kalampag niya sa pinto, ngunit nang matagal pa ay unti-unti na yung humina at bumagal dahil sa panginginig at unti-unting pagkahilo. Kinakapos na rin siya ng hangin at malalim na ang kanyang bawat paghinga habang naliligo siya ng sarili niyang mga pawis. Buksan niyo to! Pakiusap! Nahihirapan na akong huminga! Nangihinang sambit ni Emily kasabay ng unti-unting pagbigay ng nanginginig niyang tuhod. Dahilan para unti-unti siyang mapaluhod habang nakalapat pa rin sa pinto ng elevator ang dalawa niyang kamay na panay pa rin ang kalampag sa pinto. Sir Cooper! Tulong! Ang huling nasambit ni Emily bago siya nawalan ng malay. Sa kabilang banda naman ay hindi si Cooper mapakali sa kanyang kinauupuan. Kanina pa sila nag-uusap ng kamiting niya, ngunit wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Dahil kanina pa lumilipad ang isip niya. Hindi siya mapakali at hindi rin siya makapag-focus sa meeting dahil inaalala niya si Emily. Nasaksihan niya kung gaano ito katakot sumakay ng elevator noong unang araw niya ito sa kumpanya. Kaya alam niya hindi maganda ang idea niya na hinayaan na lang ito na mag-isa. Ngunit hindi rin naman niya ito napilit na sumama sa kanya kaya wala rin itong napagbilinan. Kundi hayaan na lang ito, sinigurado naman ito sa kanya na kaya nitong mag-isa. Mr. Robles, are you with me? Pagpukaw na atensyon niya sa kanyang kamiting na si Mr. Esguerra. I'm sorry, Mr. Esguerra, but I have to go. I think it's better to reschedule our meeting. Paghingi ng paumanhin ni Cooper sa kausap kasabay ng kanyang pagtayo. But this is urgent, Mr. Robles. Mariing wika ni Mr. Esguerra na baka sa muka at boses na pagtutol sa nais ni Cooper. This is also urgent. Mariin din namang tugon ni Cooper. I have to go. Anya, at dire-diretso siyang lumabas ng restaurant para pumunta ng parking lot. Habang nasa biyahe siya ay halos pari-pari niya ang sasakyan niya para lamang makarating agad sa kumpanya. Ilang minuto nga lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon at agad siyang sinalubong na nagpapanik ng gwardya sa labas ng gusali. Sir, may problema ho. Agad na bungan nito sa kanya. Ano yun? Bilisan mo at nagmamadali ako. Tugon niya habang sinisilip niya ang loob ng gusali para hanapin si Emily. Si Miss Emily ho.
Tugon ng gwardya sa nanginginig na boses. Agad naman napalingon si Cooper sa kausap nang marinig niyang banggitin ang pangalan ng babaeng kanina pa niya inaalala. What about her? Natrap ho siya sa elevator. Nandun na po ngayon ang elevator technician para po tulungan si Miss Emily. Nanginginig na saad ng gwardya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Galit na tanong ni Cooper. Tinatawagan ho namin kayo, pero hindi ho namin kayo makontak. Tugon ng gwardya na hindi maitago pa ang takot. Minsan lang kasi magalit o magtaas ng boses si Cooper, at kapag nangyari yon, lahat damay sila. Napahugot naman ng malalim na hininga si Cooper, na mapag-alaman niyang kasalanan naman pala niya kung bakit hindi siya nasabihan kaagad. Hindi niya kasi chinik ang phone niya. Gaano na siya katagal sa loob? Kalmado na tanong ni Cooper, kahit sa loob-loob niya ay gusto niya nang manabak dahil sa pag-aalala niya. Mag-iisang oras na ho. Tugon ng gwardya. Holy crap! Bulalas ni Cooper dala ang labis niyang pag-aalala sa kamaras niyang tinulak pabukas ang pinto. Nandun ho siya sa elevator na ginamit ng iba pang empleyado. Imporma sa kanya ng gwardya na sumunod pala sa kanya papasok ng kumpanya. Madali lang naman niyang narating ang tapat ng elevator, kung saan ay nabutan niya ang dalawang elevator technician. Ang bagal niyong kumilos. Tumabi nga kayo. Galit na singhal ni Cooper sa technician at malakas niyang itinulak ang mga ito palayo sa pinto ng elevator. At gamit ang buong lakas niya ay tinangka niyang buksan ng elevator gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi na niya naisip pang may mas alam sa kanya ang mga technician sa pagbubukas ng elevator dahil sa pag-aalala niya. Sir, hindi ho makakatulong ang ginagawa niyo. Kami na ho rito. Tumabi na ho kayo. Kalmadong saad ng isa sa mga dalawang technician na hawak pa rin ng isang device na ginamit nito. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Kapag may nangyaring masama kay Emily, dahil sa bagal niyong kumilos, mananagot kayo sa akin. Galit na saad ni Cooper bago siya napilitang lumayo sa elevator. Thank God. Naibulalas na lamang ni Cooper nang sa wakas ay magkaroon na ng puwang sa pagitan ng dalawang pinto na kaagad namang hinila ng technician sa magkabilang direksyon para tuluyan na itong pumukas. Ngunit muli rin siyang nataranta ng tuluyang pumukas ang elevator at pumuwad sa kanya ang walang malay na si Emily na nakahiga na sa malamig na sahig. What the fudge? Emily! Puno ng pag-aalalang sigaw ni Cooper sa kanataranta niyang nilapitan ang walang malay na si Emily at walang pagdadalawang isip niya itong binuhat. Tumabi kayo! Galit na singhal ni Cooper sa technician na nakaharang sa pinto bago niya binalingan ang gwardya na naroon pa rin at nakikiosyoso. At ikaw, ihanda mo ang kotse, nasa bulsa ko ang susi. Utos niya rito na agad naman itong sinunod at nauna na itong lumabas sa gusali. Ayusin niyo yung elevator, ngayon din. At siguraduhin niyong hindi na mauulit to kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Malamig na utos ni Cooper sa technician bago siya lumabas ng gusali habang buhat-buhat niya ang walang malay na si Emily. She had a panic attack, but she's okay now. Pero makakatulong pa rin kung may iwasan niyo ang anumang makakapag-cause ng panic attack niya, lalo't maaaring tumama sa kung saan ang ulo niya kapag nawalan ulit siya ng malay. Saad ng doktor na kahit papaano ay nakakatulong upang mabawasan ang pag-aalala ni Cooper. Salamat, Dok. Tipid niyang tugon. Walang anuman, maiwan na muna kita at may iba pa akong mga pasyenteng aasikasuhin. Paalam ng doktor kaya naiwan nang nagbabantay mag-isa si Cooper. I'm glad you're safe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyari sa'yo. Wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Kung sana kasi hindi kita hinayaang mag-isa, hindi sana ito nangyari. Pero ano ba naman kasing karapatan kung pilitin kang dumikit sa akin 24/7? Hindi mo naman ako boyfriend. Hays, how I wish na boyfriend mo na talaga ako. But I'm not. Hindi ko nga magawang magtapat sa'yo. Pero sana naman, hayaan mo akong alagaan ka at panatili kang ligtas sa lahat ng pagkakataon. Kahit yun lang. Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko kapag muli kang nalagay sa panganib dahil sa kapabayaan ko. Pagkausap ni Cooper sa natutulog na si Emily,
Saka maingat niyang hinawakan ang kaliwa nitong kamay na nasa gilid ng kama gamit ang dalawa niyang kamay. Dahil sa kanyang ginagawa ay unti-unti nang nagising si Emily mula sa kanyang pagkakahimbing habang pinaglalaroan niya ang kamay nito. I'm sorry if this happened to you. Sorry kung hindi kita nasamahan at hinayaan kitang mag-isa na harapin ang takot mo. But don't worry. Ito na ang una at huling pagkakataon na hahayaan kitang mag-isa. Kung kailangan ko i-cancel ang meeting ko para lamang samahan ka, gagawin ko. Puno ng pagsisising sambit ni Cooper na malinaw na narinig naman ni Emily. Puno ng kaguluhang nakatingin kay Cooper na hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay. Sir Cooper, sambit ni Emily sa bahagya pang nangihina na boses. Agad namang napaangat ng tingin si Cooper at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita niyang gising na si Emily. At bago pa man siya makapag-isip ay kusa na lamang kumilos ang katawan niya upang tumayo mula sa pagkakaupo upang yakapin ito ng mahigpit. Thank God, you're awake. Pinag-alala mo ko. Puno ng galak na sambit ni Cooper habang yakap-yakap niya si Emily. Hindi nagawang umimik ni Emily nang bigla na lamang siyang yakapin ni Cooper. Ngunit isang bagay lang ang malinaw sa kanya ngayon dahil sa mga sinabi nito kanina at sa mga kilos nito. Iba na nga talaga ang treatment na ibinibigay sa kanya ni Cooper. Hindi na ito normal employer. Higit pa roon ang trato nito sa kanya. Ngunit kahit pa idea na siya sa kung bakit ganoon na lang ang trato sa kanya, ay pinili na lamang niyang iisang tabi ang bagay na iyon. Dahil ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang lahat ng ginagawa nito kung hindi pa sa bibig nito mismo manggagaling. Sir, pwede niyo na ho akong bitawan? Gusto ko na pong maupo. Nag-aalangang sambit ni Emily na agad namang pagkilos kay Cooper palayo sa kanya. Sorry. Nakayuko nitong paghingi ng tawad habang napapakamot pa siya sa kanyang ulo. Kinuha niya naman ang pagkakataong iyon para maingat na umupo sa ibabaw ng kama. Ayos lang ho. Teka, may kailangan ka ba? May gusto ka bang inumin o kainin? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Cooper na hindi na magkamayaw sa kung ano ang gagawin. Wala naman ho. Pero pwede na ho ba akong lumabas ng ospital? May kailangan ho kasi akong tapusing report sa opisina. Nag-aalangang tugon ni Emily. Huwag mo nang isipin yon. For now, just rest. Mamayang gabi na kita ihahatid sa inyo para makapagpahinga ka at makabawi ka ng lakas. Huwag mo nang isipin yon. For now, just rest. Mamayang gabi na kita ihahatid sa inyo para makapagpahinga ka at makabawi ka ng lakas. Baka makasama sa'yo kung ibabiyahin na kita kaagad. Tugon naman ni Cooper. Pero po... No more vats. I'll just order something for lunch. Diyan ka lang. Saad ni Cooper na bigla na lang naging seryoso sa kanya. Kaya naman napalunok na lamang si Emily at sinundan na lamang ng tingin ito habang naglalakad. Here, eat this. Binalatan ko na yan dahil baka ayaw mo nang may balat na mansanas. Wika ni Cooper habang inaalok sa kanya ang platito na may mansanas na walang balat. Nag-aalangan namang tinanggap ni Emily ang inabot ni Cooper sa kanyang mansanas na nasa platito. Salamat. May pinabili rin ako orange at mangga. Sabihin mo lang kung gusto mong kumain para maipagbalat kita. Saad ni Cooper na nakaagaw ng atensyon ni Emily. Sandali, ikukuha lang kita ng tubig na maiinom. Paalam sa kanya ni Cooper na dali-daling tumayo upang lumapit sa kinaroroonan ng tubig. Sinundan naman ng tingin ni Emily ang bawat galaw ni Cooper. At habang nakatuon kay Cooper, ang buong atensyon niya ay biglang nabuhay sa loob-loob niya ang kakaibang tuwa. Tila may humaplos sa kanyang puso sa nakikita niyang eksena sa kanyang harapan. Ngayon lamang niya naramdaman ang pag-aalagang hindi niya inakalang mararamdaman niya sa buong buhay niya. Sanay kasi siya ang nag-aalaga sa mga mahal niya, mula sa lola at lolo niyang pareho ng pumanaw hanggang sa papa niyang may kasalukuyang may iniindang sakit.
Ngunit bago pa man siya malunod sa tuwang kanyang nararamdaman, ay ibinaling niya na lang ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Dahil sa pagkaka-ospital ni Emily, ay naging mas maalaga na sa kanya si Cooper. Palagi siya nitong pinaalahanan na hintay niya ito kapag aakyat na siya. At kapag bababa naman ng ground floor, mahigpit ring ibinili ni Cooper sa kanya na huwag siyang aalis nang hindi nito alam o hindi ito kasama. Ngunit sa isang araw ay nahuli si Emily sa oras na napagkasunduan nila ni Cooper dahil mag-aalas 8 na siyang nakarating ng kumpanya dahil natagalan siyang gumising. Mukhang nasa taas na si Sir Cooper. Nakakahiya naman kung tatawagan ko pa siya para lang sabihing nandito na ako. Sigurado naman hindi siya magagalit kapag hindi ko sinunod ang bilin niyang wag ako mag-iisa nga akyat. Sambit ni Emily nang mapansin niyang wala sa lobby si Cooper kung saan ito palagi naghihintay sa kanya. Bahala na nga, malilate na ako kapag hindi pa ako kumilos. Natatarantang wika ni Emily at napatakbo siya papunta sa elevator. Ngunit katulad ng dati ay nasa tapat pa lamang siya ng elevator ay bigla na lang nag-iba ang tibok ng kanyang dibdib. Bigla na lamang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at nanginginig na rin ang kanyang magkabilang kamay. Kasabay ng unti-unting paglitaw ng kanyang isipan ng araw na natrap siya sa elevator. Ngunit bigla ring nabura sa kanyang isipan ang alaalang iyon kasabay ng pagkawala ng kanyang takot. Nang mula sa kung saan ay naramdaman niya ang paghawak ni Cooper sa kanyang kaliwang kamay na naghatid ng kuryente sa buo niyang katawan. Sir Cooper! Masiglang bulalas ni Emily na magtama ang kanilang paningin. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan harapin mag-isa ang takot mo. I'm here. Nakangiting saan dito bago pindutin ang elevator button. May kinuha lang ako sa kotse. Buti nakita kitang papunta rito habang papasok ako ng building. Dagdag pa nito bago siya hinila papasok na elevator. Habang nasa loob ng elevator ay hawak pa rin ni Cooper ang kamay niya at nakatitig lamang siya roon at para bang may binubuo siyang buktong sa kanyang isipan at naroon ang sagot. Iba na tong nararamdaman ko. Hindi ko na lang nakikita si Sir Cooper bilang boss ko at presensya pa lamang niya ay sapat na upang kumalma ako. At malito, ang ambisyosa ko naman para mahulog kay Sir Cooper, gayong langit at lupa ang aming pagitan. Sambit ni Emily sa kanyang isipan na buong araw siyang hindi pinatahimik. Dahilan upang pagpasyahan niyang humanap ng distraction para mawala ang nararamdaman niya para kay Cooper. Si Franco ang naisip niyang distraction, ang strategic assistant ni Cooper. Noon pa panay ang lapit sa kanya at palagi siyang inaalok na kumain sa labas, pero palagi niya itong iniiwasan at tinatanggihan. Himala, at hindi mo ko iniiwasan. Anong nakain mo? Katapusan na ba ng mundo? Natatawang biro sa kanya ni Franco na magkasabay silang gumamit ng printer. Grabe ka naman, hindi pa pwedeng nagbabagong buhay lang ako? Saka wala namang dahilan para umiwas ako sa iyo eh. Hindi ka naman siguro nangangagat. Kanting biro ni Emily. Hindi mo sure, malay mo, dati pala akong vampira. Tumatawang tugon ni Franco. Maniniwala na sana ako kung maputi ka. Kaya lang, hindi naman nagkakalayo ang balat natin. Tumatawa rin namang saad ni Emily na siyang naabutan ni Cooper na kalalabas ng opisina nito. Miss Reyes, in my office. Now! Sigaw ni Cooper na umagaw na atensyon ng lahat ng naroon. Bigla namang napalunok si Emily at nagpaalam na siya kay Franco at dali-dali siyang sumunod kay Cooper papasok na opisina nito. Sir, may kailangan ho kayo? Tanong ni Emily sa nanginginig na boses. Sit down. Malamig na utos ni Cooper. Walang imik namang sinunod ni Emily ang utos ni Cooper habang panay ang kanyang lunok dahil tila nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil sa takot lalo pat madilim ang mukha ni Cooper kanina nang tawagin siya. Hindi ko gusto nakita ko kanina. Oras ng trabaho pero nakikipaglandian ka sa ibang empleyado. Hindi mo ba alam na bawal ang office romance sa kumpanya ko? Istriktong tanong ni Cooper na madilim pa rin ang mukha na nakatingin sa kanya habang umiigting ang panga nito. Wala naman ho sa employee handbook na bawal ang office romance sa kumpanya.
Pagdadahilan naman ni Emily. Wala nga sa handbook, pero personal kong pinagbabawal. Mariing tugon ni Cooper. Ang unfair naman ho ata nun. Protest naman ni Emily. Just follow my order kung ayaw mo mawala ng trabaho si Mr. Herrera. May pagbabantang saad ni Cooper na agad namang ikinaalarma ni Emily. You heard me? You cannot associate yourself with another man. Aside from me, you're mine, Emily. Mariing wika ni Cooper na ikinakuyom naman ng kamao ni Emily. Mawalang galang lang ho, sir, pero hindi niyo ho ako pagmamay-ari. Kaya hindi niyo ho ako maaaring diktahan sa kung anong dapat at hindi ko dapat gawin. Naiinis na tugon ni Emily na pinipigilan lamang ang sarili magtaas ng boses dahil ayaw niyang pairalin ang emosyon niya. Hindi nga, hindi pa. May dihing sad ni Cooper na tila may nais ipakahulugan. Ano pong ibig niyong sabihin? Salubong ang kilay na tanong ni Emily. Siguro ay panahon na para umamin ako. I love you, Emily. Unang pagkikita pa lang natin ay minahal na kita. Unang pagtatagpo pa lang natin ng landas ay napatibok mo na agad ang aking puso na ang akala ko ay hindi na muling titibok. Ang totoo niyan ay wala akong interes sa babae. Mas gusto ko pang tambak na trabaho kaysa kumilala ng babae na mga nirereto sa akin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa dumating ka at ipinaramdam mo sa akin kung gaano kasarap ang pakiramdam na may inaalagaan at may minamahal. Pag-amin ni Cooper na ikinagulat ni Emily. Pero boss ko ho kayo. May pagtututol na saad ni Emily. So, ikaw na nga mismo ang nagsabi na wala sa handbook ang pagbabawal ng office romance. Pagpabalik ni Cooper kay Emily na sinabi nito kanina. Pero hindi naman ho kasi kayo ordinaryong empleyado lang ng kumpanya. Boss ho namin kayo. Pangangatwiran naman ni Emily na pinagkibit-balikat na lamang ni Cooper. I'm still a human, Emily. I have feelings. I am capable of loving too. Kibit-balikat na tugon ni Cooper. Hindi niyo ho naiintindihan. Langit at lupa ho ang pagitan natin. Saad ni Emily na napataas ang boses dahil tila hindi maunawaan ni Cooper ang pinupunto niya. I love you for who you are, Emily. Liligawan kita, and that's final. Mariing wika ni Cooper at hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Emily na tumutol. Katulad nga ng sabi ni Cooper, niligawan niya si Emily sa kabila ng pagtutol nito. Kung dati ay maalaga na siya kay Emily, ngayon ay naging mas maalaga pa siya. Pinalipat na rin niya sa kanyang opisina si Emily para hindi na ito nawawala sa kanyang paningin. Hatid sundo niya rin ito kaya naman ay hindi na naulit pa ang nangyari na minsan ay nagkasalisi sila sa pagpasok ng kumpanya. Saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng kasama? Agad na tanong ni Cooper nang mapansin niyang tumayo si Emily mula sa upuan nito. Napaikot na lamang ng mata si Emily dahil minsan ay OA na rin talaga si Cooper sa pag-aalala sa kanya. Kalma, kukunin ko lang sa labas ang pinrint kong documents. Bukas na bukas, bibili ako ng printer para dito sa opisina, para hindi ka na lumalabas. Wika ni Cooper na ikinabilog ng mga mata ni Emily. Iyan ang wag na wag mong gagawin. Gagastos ka pa. Tayo lang naman ang gagamit. Mariing pagtutol ni Emily. I don't care. Handa akong gumastos maski magkano para sa'yo. Kipit balikat na tugon ni Cooper. Sir Cooper naman, pwede bang kahit ngayon lang makinig naman kayo sa akin? Pasigaw ng wika ni Emily na nauubusan na ng pasensya dahil sa matigas ang ulo nito. Pwede naman, pero sa isang kondisyon. Nakangising tugon ni Cooper na ikinasingkit ng mga mata ni Emily. Sa ngisi pa lang kasi nito ay tiyak niyang may pinaplano ito. Ano yon? Lakas loob pa ring tanong ni Emily. Stop calling me sir. Just call me Cooper. But I prefer, baby, love, Han, babe. Sir, hindi na nakakatuwa. Sir, hindi na nakakatuwa. Inis na sigaw ni Emily na hindi niya na napikilan pa. Kasasabi ko lang naman sa'yo na wag mo akong tatawagin na sir. Gusto mo ba umorder na ako agad ng printer at mag-hire ako ng personal assistant mo
para may nauutusan ka na sa mga gagawin mo? Pambablackmail naman ni Cooper kay Emily. Oo na. Cooper na kung Cooper. Napipilitang pagpayag ni Emily. Gusto mo copper pa eh. Total conductor ka naman ng init ng ulo at kuryente sa katawan. Bulong niyang dagdag bago pa maglakad palabas ng opisina ni Cooper. Conductor pala ng kuryente sa katawan, ha? Akala ko, ako lang ang nakukuryente tuwing nagkahawak ang kamay namin. Pakipot pa eh. Ngising sambit naman ni Cooper at pinagmasdan ang pintong nilabasan ni Emily. Mag-aalas 4 na pala. Biglang sambit ni Cooper. Emily, anong gusto mong kainin? O-order ako ng merienda natin. Wika ni Cooper sa malambing na boses na agad namang nagpaangat ng tingin ni Emily. Hindi na, ikaw na lang. Hindi naman ako nagugutom. Saka may ginagawa pa ako. Tugon ni Emily, saka muli rin niyang ibinalik ang kanyang tingin sa harap ng computer. Hindi pwedeng ako lang ang kakain. Sabay tayong kakain. Pero kung ayaw mong iwan ang trabaho mo, pwede naman kitang subuan. Nakangising sa ad ni Cooper na ikinaikot ng mata ni Emily. Bakit mo pa ako tinanong kung hindi mo rin naman pala tatanggapin ang sagot ko? Sambit ni Emily na hindi man lang tinapunan ng tingin si Cooper. Baka lang kasi may gusto kang kainin. Pero since wala kang request na pagkain, ako na lang ang pipili. Relax ka lang dyan. Tugon ni Cooper. Hindi na sumagot pa si Emily at mas pinili na lamang niyang mag-focus sa trabaho. At nagulat na lamang siya nang mailapag na pizza sa kanyang mesa si Cooper. Kumain ka muna. Hindi ka dapat nagpapagutom. Ikukuha lang kita ng maiinom sa pantry. Wika ni Cooper sa malambing na boses, saka agad itong lumabas ng opisina niya. Naiwan namang mag-isa si Emily sa opisina na hindi na napigilan pa ang luha. Dahil sa nag-uumapaw nitong tuwa sa kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Siya itong sekretary ni Cooper. Pero kung pagsilbihan siya nito, ay para bang siya pa ang boss sa kanilang dalawa. At kahit pa madalas siyang masungit o kumontra, ay hindi niya maikakailang gustong-gusto niyang pakiramdam na inaalagaan at ini-spoil nito na bago sa kanyang pakiramdam. Nandito na ang tubig. Teka, umiiyak ka ba? Natatarantang ipinatong ni Cooper sa mesa ang hawak nitong baso na may lamang tubig at dali-dali itong lumapit sa kanya. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Do you need anything? Sunod-sunod na tanong ni Cooper. Ngunit sa halip na sumagot ay mahigpit siyang niyakap ni Emily at mas lalo pa itong naiyak. Hey, you're making me worried. Talk to me. Tell me what's wrong. Punong pag-aalalang sambit ni Cooper habang hinahagod pa ang likod ni Emily. Masaya lang ako. Sambit ni Emily sa gitna ng kanyang pag-iyak. Agad namang humiwalay sa kanya si Cooper para magkaharap sila saka maingat nitong hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi na basang-basa ng luha. Masaya ka? Kanina ka pa umiiyak? Hindi kumbinsidong saad nito. Tears of joy to. Natatawang tugon ni Emily. Pero bakit ka bigla-biglang umiiyak? Nag-aalala pa ring tanong ni Cooper. Bigla ko lang napagtanto na ang swerte ko sa'yo at masaya akong nakilala kita. Nakangiting wika ni Emily sa kabila ng kanyang mga luha. Bigla namang gumuhit ang masayang ngiti sa mga labi ni Cooper sa kanyang narinig. Saka maingat niyang ipinahid ang luha sa magkabilang pisngi ni Emily gamit lamang ang kanyang mga kamay. Maswerte rin naman ako sa'yo. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napapasaya. Makita lang kita. Binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Mahal na mahal kita, Emily. Mahal na mahal din kita, Cooper. Sambit ni Emily sa malamyos na boses na biglang nagpatigil ng kamay ni Cooper na kanina pa humahaplos sa mukha ni Emily dahil sa gulat. Wait, did you just confess to me? Hindi makapaniwalang tanong ni Cooper nang mag-sink in sa kanya ang sinabi ni Emily. Natatawa namang tumango si Emily dahil sa naging reaksyon niya. Oo, at pwedeng mo nang itigil ang panliligaw mo dahil sinasagot na kita. Masayang tugon ni Emily. Holy cow! This is good news. Thank you, Emily. Tuwang-tuwang bulalas ni Cooper sa kabigla na lamang niyang niyakap si Emily. Napanay lamang ang tawa dahil sa reaksyon niya. Pangako, hindi mo pagsisisihan ng naging desisyon mo. Araw-araw pa kitang liligawan at hindi ako magsasawa na alagaan at pagsilbihan ka. I'll give you the love that you deserve.
Pangako ni Cooper sa gitna ng kanilang yakapan. Tinupad nga ni Cooper ang pangako niya kay Emily. Patuloy pa rin niyang niligawan si Emily kahit nang ikasal na sila at mas lalo pa siyang naging maalaga rito. Maging ang pamilya nito sa probinsya ay inalagaan niya. Kumuha din siya ng nurse para alagaan ang papa niya na kagagaling lang sa liver transplant. Nag-hire na lamang si Cooper na mag-aasikaso sa mga ito dahil ayaw nilang tumira sa Manila, dahil ayaw nilang umalis ng probinsya. Ngunit ang talagang inaalala ni Cooper ay ang claustrophobia ni Emily na hanggang ngayon ay bitbit pa rin ito. Tatakot kasi siyang mag-panic attack ito nang hindi siya kasama. Ayoko. Natatakot ako. May mga nabasa ako na ina-expose daw ang mga pasyente sa mga kinatatakutan nila para malabanan nila ang takot. Ayokong ganun din ang mangyari sa akin. Hindi ko kaya. Mariing tanggi ni Emily nang tangkain na naman niya itong kumbinsihin na sumailalim sa isang treatment. May ibang paraan naman. Hindi kailangan i-expose ka sa takot mo. Tugon ni Cooper sa kalmado at malambing na boses upang iparamdam kay Emily na wala itong dapat ikatakot. Alam ko, pero ayoko pa rin. Hindi ko pa kaya. Saka ayos lang naman ako eh. Hindi naman nagaanong natitrigger ang phobia ko. Kiit pa rin ni Emily na ikinubuntong hininga na lamang ni Cooper. I understand. Basta kung handa ka na at gusto mong subukan, sabihan mo lang ako. Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Tugon na lamang ni Cooper dahil ayaw niyang pilitin si Emily sa gusto niya, lalo pa kung hindi pa ito handa. Baka makasama rito at sa dinadala niyang sanggol kung pipilitin niya itong magpa-treatment. Napangiti na lamang si Emily sa kanyang winika at mahigpit siya nitong niyakap. Salamat. Salamat dahil nire-respeto mo ang desisyon ko. At salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin, para sa amin na magiging anak natin. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Emily na madalas nang nagiging emosyonal dahil sa kanyang pagbubuntis. Basta nandito lang ako palagi. Katulad ng palagi kong sinasabi noon, hindi mo kailangang harapin ang takot mong mag-isa. You have me. Meron kang masasandalan at paghuhugutan ng lakas. Wika ni Cooper habang marahang hinahagod ang likod ni Emily. Aray! Biglang daing ni Emily. Why? What happened? Nagpapanik na tanong ni Cooper na hindi malaman kung sa mukha ba ni Emily siya hahawak. Hindi niya maipinta ang iniinda niyang sakit sa tiyan. Manganganak na yata ako. Nahihirapang sambit ni Emily dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman sa bandang tiyan. Teka, kukunin ko lang ang susi ng kotse. Tugon ni Cooper saka nagmadali siyang nagtungo sa kanilang silid upang kunin ang susi ng kotse. Kaagad namang inasikaso sa ospital si Emily at matiwasay naman itong nairaos ang panganganak. Habang tulog si Emily ay abala naman itong si Cooper sa pagkontak sa isang employment agency para humanap ng kasambahay at isa pang babysitter para hindi nagaanong mahirapan si Emily sa pag-aalaga sa kanyang anak. Mabilis lang naman lumipas sa mga taon at ngayon ay may 5 taong gulang na silang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Emerson. At may 3 taong gulang na rin naman silang anak na babae na pinangalanan naman nilang Lily. At sa murang edad ay alam na ni Emerson ang tungkol sa claustrophobia ng kanyang ina. Dahil 3 taong gulang pa lamang ito ay ipinaintindi na ni Cooper ang kondisyon ni Emily. At dahil doon ay sobrang maalaga na ng panganay nilang anak at maging ang bunso nila. Lagi itong pumapagitna sa kanilang mag-ina kapag lalabas silang 3 at kailangan nilang sumakay ng elevator. Talabis-labis namang nagpapataba ng puso ni Emily. Tulad na lamang ngayon, kasalukuyan silang nasa kumpanya ni Cooper at naglalakad patungo sa elevator. Mami, hawak lang po kayo sa akin mamaya ha. Sa amin lang din po kayo titingin o pwede rin naman po kayong pumikit para po hindi kayo matakot. And don't forget to breathe slowly and deeply po like before. Paalala ng kanyang anak na si Emerson nang nasa tapat na sila ng elevator. Don't worry, Mami. We're here po. Kami po ang bahala sa iyo. We promise, Daddy, that we'll take care of you like how you take care of us. Segunda pa ng kanyang punsong anak na ikinangiti na lamang niya bago siya yumuko at nangingiting pinagigilan ang pisngi ng kanyang mga anak na ngayon ay umaastang bodyguards niya. Noted, babies. We love you, Mommy. Sabay na saad ng mga bata. I love you too, my angels.
Sambit ni Emily kasabay ng pagyakap niya sa mga bata. Maayos naman silang nakarating nang hindi inaatake ang claustrophobia niya dahil sa mga anak niya na palaging binibigyan ng lakas na harapin at labanan ng takot niya. Ninong Franco! Masayang sigaw ni Emerson na makita niya ang Ninong Franco niya na nakatayo sa malapit sa printer. Nakaagad naman lumingon sa direksyon nila dahil sa kanyang sigaw. Emerson! May favorite inaanak! Sigaw rin naman na pabalik ni Franco at sinalubong na mahigpit na yakap si Emerson. Ang laki mo na ah! Komento ni Franco at ginulo pa ang buhok ni Emerson. Mami, puntaan na po natin si Daddy sa office niya. I want to surprise him. Pagkausap ni Lily sa kanyang mami Emily habang nakangusong hinihila ang laylayan ng damit nito. Natatawa namang ginugulo ni Emily ang buhok ni Lily dahil umiral na naman ang pagiging daddy's girl nito. Kapag ganito kasing dadalaw sila kay Cooper sa kumpanya nito, ay ayaw na ayaw nitong naaantala ang pagpunta nila sa opisina kahit ilang minuto lang dahil nagtatantrums na ito. Sure baby. Nakangiting tugon ni Emily sa kanyang bunsong anak bago siya umayos ng tayo upang kausapin si Franco. Ikaw na muna ang bahala kay Emerson. Maniningil daw yan ng regalo mo sa birthday niya. Hindi ka kasi pumunta. Suyuin mo na yan at dadalhin ko na si Lily sa daddy niya bago pa umiyak to. Paalam niya kay Franco. Hindi na nga niya naghintay pa ang sagot nito. Hinawakan na niya ang kamay ni Lily at dinala niya sa opisina ni Cooper na naabutan nilang mainaasikasong mga papeles. Daddy! Masiglang pagtawag ni Lily sa kanyang ama na si Cooper na kaagad namang napatingin sa kanyang direksyon. Kaagad na gumuhit ang malawak na ngiti sa mga labi ni Cooper sa pagkakita niya sa kanyang bunsong anak. My princess! Sambit ni Cooper, saka siya dali-daling tumayo at patakbong sinalubong ang kanyang munting prinsesa na kaagad na yumakap sa kanya nang sila'y magkalapit na. Hey, I'm happy na! Masiglang wika ni Lily habang nakakapit sa leg ng kanyang amang si Cooper. I'm happy too, baby. Nakangiting tugon ni Cooper bago pinakawalan ng anak. Ngayong napalitan na nagtataka ang ekspresyon ang kaninang galak na nagbabakas sa kanyang muka nang mapansin niyang wala ang kanyang panganay na anak. Where's Emerson? Salubong ang kilay niyang tanong kay Emily na nakatayo lamang malapit sa pinto ng kanyang opisina. As usual, nangungurakot na naman sa ninong niyang kuripot. Biglang tawang tugon ni Emily. Mahinang tawa ni Cooper. Buti nga sa mukong na yun. Tumatawang anya ni Cooper. Bigla naman nanlaki ang mga mata ni Emily sa kanyang narinig at tataranta siyang nagsalita. Cooper, yung bibig mo. Mariin ngunit may kahinaang sambit ni Emily para paalalahanan si Cooper na nasa loob ng silid ang kanilang anak. Nasapon na lamang ni Cooper ang kanyang bibig nang papagtanto niya ang salitang lumabas sa bibig niya. Oops, sorry. Nasambit na lamang niya. Daddy, what's the mokong? Inosenteng tanong ni Lily na nakakunot noon na nakatingala kay Cooper. Napahilot na lamang sa kanyang noo si Emily sa narinig niyang tanong sa kanyang bunsong anak. Iyan na nga bang sinasabi ko? Kausapin mo yung anak mo, Cooper. Kapag yan natutong magsalita ng kung ano-ano, sinasabi ko sa'yo, sa sala ka matutulog. May pagbabantang saad ni Emily. Han naman. Nakangusong wika ni Cooper na ikinairap lamang ni Emily. Huwag mo akong mahanhan. Ayusin mo yan. Sa pantry na muna ako. Magtitimpla lang muna ako ng juice na may inom nyo. Mahabang saad ni Emily dahil mag-aalas 3 na ng hapon at tiyak niyang gutom na rin si Cooper. Niwan na nga ni Emily ang mag-ama niya sa opisina ni Cooper. Inabala na muna niya ang sarili niya sa pagtitimpla ng juice sa pantry. Habang abala siya sa pagtitimpla ng juice, ay naisip niya muli ang pagkukumbinsi sa kanya ni Cooper na sumailalim na siya sa treatment upang hindi na niya maging problema ang claustrophobia niya. Naalala niya rin kung paano siya alagaan at pahalalahanan ng kanyang mga munting anghel tuwing sasakay siya ng elevator. Siguro'y panahon na nga para sundin ko ang payo ni Cooper para hindi na rin ako inaalala ng mga anak ko tuwing sasakay ako ng elevator. Hindi ako maaaring magpadala sa takot ko habang buhay. Kailangan nang matapos to. Sambit ni Emily. Wala namang pagdadalawang isip ay agad na niyang tinawagan ang kaibigan ni Cooper na doktor. Are you sure about this? Baka nabibigla ka lang. Kaagad na tanong ng nasa kabilang linya na sabihin niya rito ang sadya niya. Sigurado ako sa desisyon ko, doktora.
At hindi kita tatawagan kung nagdadalawang isip pa rin ako. Napag-isipan ko na to noon, pero ngayon lang ako nabigyan ng lakas na ituloy ito dahil sa mga anak ko at asawa ko. Sila ang lakas ko, kaya't ano pang pagdaanan ko ay gagawin ko. Nakahanda ako. Puno na determasyon na tugon ni Emily. Good. I schedule you talking therapy next week. I have to review your symptoms. And I give a physical exam before anything else. Formal na saad ng nasa kabilang linya. Pwede bang bukas na mismo? Tanong ni Emily. O kahit sa susunod na araw na lang kung may iba kayong appointment bukas. Gusto ko na talagang masimulan ang treatment ko sa lalong madaling panahon. Pahabol na saad ni Emily. Wala naman akong gaanong pasyente bukas ng hapon. Pwede na kitang maasikaso ng hapon mga bandang 2:00 bago ang appointment ko ng 3:00. Tugon ng kausap niya sa ikinatuwa ni Emily. Pupunta ako riyan bukas din. Salamat, doktora. Paalam sa kausap ni Emily. Kapatay ni Emily ng tawag, ipinagpatuloy niyo na ang pagtimpla ng juice at agad na siyang bumalik sa opisina ni Cooper. Naabutan ni Emily ang mag-ama niya na nagkukulitan sa loob ng opisina. Sino gusto ng juice? Malakas na tanong ni Emily habang palapit sa mga ito. Sabay-sabay namang napalingon sa kanya ang mga bata maging si Cooper. Me! Sabay na kumuha ang mga bata at mabilis na kumuha ang mga ito. Kaagad namang pumwesto si Emily sa tabi ni Cooper sa couch habang abala ang mga bata sa pag-inom ng juice. At nang makupo na siya ay humugot siya ng malalim nang hininga sa kakinuha ang atensyon ni Cooper. Kinausap ko si doktora. Pupunta ako sa klinik niya bukas ng hapon para masimulan na ang treatment ko. Anunsyo niya sa ikinagulat ni Cooper habang naguunahan naman sa pagyakap sa kanya sina Lily at Emerson. Don't worry, Mommy. We'll be with you. Malambing na wika ng kanyang anak na si Emerson. Kuya is right, Mommy. Hindi ka po magiging alone. We'll be your bodyguards as always. Pagsang-ayon naman ni Lily sa sinabi ng kuya niya. Naluhan na lamang si Emily sa labis na tuwa dahil sa suporta at pagmamahal na natatanggap niya sa kanyang mga anak. I'll cancel all my appointments tomorrow, Han. Sasamahan ka namin ng mga bata. You don't have to face this alone. Saad naman ni Cooper na nakabawi na sa kanya ng pagkabigla at kinawaran pa siya ng masuyong halik sa noo. Thank you, Han. Sobrang swerte ko at kayong naging pamilya ko. Wala na akong maihiling pa. Maluhalo ang wika ni Emily na inakay pa niya si Cooper para sumali sa yakapan nilang mga bata. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento at dahil dyan, shout out kay Rick and Laika Togas from San Vicente, Ilocos Sur, Joa Bird Manuson and Stan Manuson from Silang, Cavite, Moira Singson OFW from Singapore, Teresita Pormaran, Barangay Tibig, Silang, Cavite, Mike Aswala always listening from Kapalonga, Camarines Norte, Family Sulana, Cagayan Valley. Ami Makatangay from La Union, Jocelyn Labugin, OFW from Hong Kong, Genevieve Caraos from San Diego, San Pablo City. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo dito kay Siren Radio.